Bagamat binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang listahan ng mga kontraktor na inilabas niya kahapon ay hindi pa pinal, mas nabigyang linaw niya ng paunang resulta ang kanilang gagawing mas malalimang investigasyon hinggil sa mga umano'y anomalya ng flood control project sa bansa. Ano nga ba ang mga ito? Alamin natin mula kay Simon Ong. Tinatayang nasa higit 6 na bilyong piso na ang nagastos para sa halos 10,000 flood control projects sa bansa. Simula pa lang noong July 2022 hanggang nitong Mayo, taong kasalukuyan. At sa halagang ito, nasa 100 bilyong piso umano o 20% ng total cost ay napunta sa 15 kontraktor sa bansa. Una na dito ang Legacy Construction Project na merong proyektong nagsisimula ang gastos mula 4 na milyong piso hanggang 200 milyong piso. Sumunod ay ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na merong proyektong hindi bababa sa 18 milyong piso at hihigit sa 300 milyon pesos. Kasama na dito ang St. Timothy Construction Corporation na may proyektong hindi bababa sa 20 milyong piso at hihigit sa 250 milyong piso. Mababatid na ang dalawang korporasyon ay pagmamay-ari umano ng pamilya Diskaya. Ang pamilya ng dating katunggalini ngayong Pasig City Mayor Vico Soto noong 2025 elections na si Sara Diskaya. At banat ni Mayor Vico, ngayon unti-unti nang nalalaman ng publiko ang katotohanan. Kagaya ng binanggit umano ng Pangulo, mahiya naman kayo. Sumunod ay ang QM Builders na merong mga proyektong hindi bababa sa 20 milyon at hihigit sa 140 milyong piso. At ang AGB Construction Corporation na may proyektong hindi hihigit sa 300 milyong piso at bababa sa 4 milyong piso. At 4 sa unang 5 contractors ay meron umanong proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas. Bagamat ang karamihan dito ay tapos na at naging matagumpay, bakit pa rin kaya patuloy ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa sa kabila ng isang mahinang pag-ulan? Paano kaya magiging handa ang Pilipinas kapag nagpatuloy ang pagbayo ng mga bagyo na siyang dahilan ng pagtaas ng tubig? Paano na kaya ang mga kabataang hindi makapasok ng paaralan dahil sa baha kahit na walang ulan? O ang mga manggagawang Pilipino na posibleng magkasakit dulot ng pagbaha? Ano kaya ang magiging resulta ng investigasyon ng Pangulo? Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.